Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang gabing puno ng misteryo at kilabot sa mga kwentong aming ihahain? Sa gitna ng mga nakabiti na mumu at kalabasang ilaw, sumisid si Alexa sa mga pahina ng lumang libro at ang bawat salaysay ay nagiging mas nakakakilabot kasabay ng ihip ng hangin. Ngunit mag-ingat dahil hindi lahat ng kwento ay nananatiling nasa libro lamang. May mga anino't bulong na maaaring lumabas at makihalo sa ating realidad. Samahan ninyo ako at tuklasin natin kung ang mga kwentong ito ay magiging bangungot na maghahatid sa atin sa dulo ng ating mga upuan, nakatutok, nakikinig at nag-aabang sa dilim ng gabi. Sa isang condo unit sa Makati, abala si Alexa sa pag-aayos ng mga dekorasyong pang-Halloween. Mula sa mga nakasabit na mumu hanggang sa mga ilaw na hugis kalabasa, lahat ay inihanda niya para magbigay ng madilim na ambience sa sala. Kilala si Alexa sa kanyang pagkahilig sa mga nakakatakot na palamuti at ngayong gabi, tila isang eksena mula sa isang horror film ang kanyang tahanan. Sa kusina, kasama ni Alexa ang kanyang matalik na kaibigan na si Carlo. Pareho silang abala sa paghahanda ng buffalo wings. Ang amoy ng piniritong manok at maanghang na sarsa ay kumakalat sa buong unit, nagpapagana sa kanilang mga tiyan at nagpapasigla sa kanilang diwa. Habang nagtatawanan at nagkukulitan, biglang hiniling ni Carlo kay Alexa na magkwento ng isang nakakatakot na istorya, isang tradisyon nila tuwing magkasama sa ganitong okasyon. Walang atubiling binuksan ni Alexa ang isang lumang libro ng mga kwentong bayan. Ang mga pahina nito'y kupas na, ngunit ang bawat salita ay puno pa rin ng misteryo at takot. Sinimulan niya ang unang kwento at habang siya'y nagkukwento, ang tunog ng hangin mula sa labas ay tila sumasabay sa kanyang boses, nagdadala ng kakaibang kilabot sa kanilang paligid. Sa isang lumang apartment sa Intramuros, inilarawan ni Alexa si Sofia na mag-isang nilalabanan ang takot na dala ng mga anino at ingay ng gabi. Sa kanyang pag-iisa, isang balita ang kanyang narinig tungkol sa isang grupo ng vigilantes na pumatay sa isang kilabot na magnanakaw. Habang lumalalim ang gabi, isang malakas na hangin ang biglang nagpatumba sa isang kandila. Nagdulot ito ng kakaibang anino sa pader na parang sumasayaw sa takot ni Sofia. Sa pagtatapos ng kwento, ibinunyag ni Alexa na ang magnanakaw na pinatay ng mga vigilantes ay walang iba kundi si Sofia mismo. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng kilabot kay Carlo at sa mga nakikinig. Ang kanilang mga matay lumaki at ang katahimikan ay saglit na bumalot sa silid. Ngunit habang sila ay nagpapakiramdaman, hindi nila alam na ang susunod na mangyayari ay mas nakakatakot pa sa anumang kwento ni Alexa. Sa gitna ng BGC, si Marco, isang street magician na kilala sa kanyang mga nakakamanghang tricks, ay nagpapakita ng kanyang talento sa harap ng isang maliit ngunit masigasig na pulutong. Mga kaibigan, handa na ba kayong makakita ng hindi pangkaraniwan? Sigaw ni Marco habang hinahanda ang kanyang props. Si Mang Renato, ang tindero ng mga antigo, ay lumapit kay Marco. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng libo-libong sekreto. Ito, ang kahon na ito ay magdadala sa iyo sa bagong antas ng mahika, sabi ni Mang Renato sa mahiwagang tono habang iniaabot ang lumang kahon kay Marco. Isang gabi sa isang espesyal na pagtatanghal, ginamit ni Marco ang kahon sa isang voluntaryo. Papasukin mo ang kahon at paglabas mo, magiging ibang tao ka na, pabirong sabi ni Marco. Ngunit nang isara niya ang kahon, ang paligid ay biglang nabalot ng isang hindi maipaliwanag na lamig at ang mga ilaw sa paligid ay kumurap-kurap na parang mga matang naguguluhan. Nang buksan niya ito, isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong BGC. Ang mga tao ay nagtakbuhan, nagkakagulo
habang si Marco, naputla ang mukha at nanginginig ang mga kamay, ay nakatayo lamang, hindi makagalaw sa takot sa kanyang nakita. Ano nga ba ang lumabas mula sa kahon? Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay nagdala ng ibang uri ng kilabot habang ikinukwento ni Alexa ang tungkol kay Liza. Sa isang Airbnb na malayo sa kabihasnan, ang mga tawa at kwentuhan ng mga kaibigan ay biglang napalitan ng katahimikan. Habang nagbubuhos si Liza ng sangria sa mga baso, hindi alam ng kanyang mga kaibigan na ito na ang kanilang huling inuman. Cheers para sa ating pagkakaibigan, sambit ni Liza na may pait sa kanyang ngiti. Ngunit habang nagkukwento si Alexa, ang kanyang isipan ay lumipad sa isang mas nakakatakot na realidad. Isang kilalang serial killer na nagdulot ng lagim sa marami. Ang hangin na dumaan sa bukas na bintana ay tila nagdala ng mga bulong ng mga biktima na nagpaparamdam sa kanilang presensya. Sa pagtatapos ng kwento, ang mga mata ni Alexa ay tila lumalim at ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na parang may ibang sumasali sa kanilang kwentuhan. At hindi natin alam baka kasama na natin siya ngayon, bulong ni Alexa na nagbigay ng kilabot sa bawat sulok ng kwarto. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang mga kwento ni Alexa ay tila nagiging mas malapit sa katotohanan kaysa sa kanilang inaakala. Ano nga ba ang naghihintay kay Alexa sa kanyang paghahanap kay Carlo? Pagkatapos ng mga kwento, napansin ni Alexa na parang may kulang. Carlo, tawag niya, pero ang echo lang ng boses niya ang bumalik sa kanya. Tumayo siya, iniwan ang mga kalat ng party at sinimulang hanapin ang kaibigan. Carlo, asan ka ba? Hindi funny to, ha? Sigaw niya, pero walang sumasagot. Nag-umpisa siyang mag-alala at sinuyod ang buong kondo. Ang sala na kanina lang ay puno ng halakhakan, ngayon ay tahimik at nakakabinging katahimikan ang bumalot. Ang mga anino sa dingding na gawa ng mga ilaw ng Halloween ay kumikilos na parang may sariling buhay. Pumunta siya sa banyo at doon, biglang bumukas ang gripo mag-isa. Carlo, please lumabas ka na, pakiusap ni Alexa, pero ang tanging kasama niya ay ang patak ng tubig sa lababo. Habang patuloy ang paghahanap, napansin ni Alexa ang mga dekorasyong pang-Halloween na tila kumikilos. Ang mga anino sa dingding ay sumusunod sa kanyang bawat hakbang, naglalaro sa kanyang isipan at nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ano basto? Naghahalusinate na ba ako? Bulong niya sa sarili habang pinipilit alisin ang takot na bumabalot sa kanyang katawan. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang mapagtanto ni Alexa na ang mga kwentong kanyang ibinahagi ay maaaring hindi lamang mga gawa-gawang istorya. Hindi ito totoo, bulong niya. Pero ang bawat sulok ng kondo ay nagpapakita ng kakaibang pangyayari na tila kumukumpirma sa kanyang kinakatakutan. Ang bawat detalye ng kanyang mga kwento ay nagkakatotoo sa kanyang paligid. Ang mga aninong gumagalaw sa sarili nilang kagustuhan, ang mga bulong na tila nagmumula sa mga pader, lahat ito ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay nasa loob na ng kanyang sariling horror story. Carlo, kung prank lang to, itigil mo na please, usal niya. Pero ang tanging kasagutan ay ang kaluskos sa kabilang kwarto. Sa kanyang paghahanap kay Carlo, ang condo unit na dati ay puno ng saya at tawanan. Ngayon ay naging isang malawak na entablado ng kanyang pinakamalalim na mga takot. Ang mga pader ay tila lumalapit. Ang hangin ay naging mas malamig at ang bawat segundo ay parang oras sa kanyang pag-iisa. Sa isang matinding pag-ikot ng kwento, ang mga dekorasyon ay biglang naging mas buhay na buhay at ang mga ilaw ay namatay. Iniwan si Alexa sa dilim. Carlo, sigaw niya, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang echo ng kanyang sariling hininga
at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa katahimikan ng Halloween. Ano ang naghihintay kay Alexa sa kadilimang bumalot sa kanyang tahanan? Sa huli, ang mga aral ng kwentong ito ay hindi lang basta nakakatakot, kundi paalala rin na ang mga kinatatakutan natin ay maaaring maging totoo kung bibigyan natin ito ng kapangyarihan. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload at tandaan, baka sa susunod na kwento ikaw na ang bida. Kaya mag-ingat ka. Goodbye at magkita-kita tayo sa susunod na takutan session.